Umiiyak si Bato de la Rosa, mga kababayan. Po ang Bakit ho? Kasi naman no? Itinatag o ginawa daw po nila yung laban kontra droga para daw po sa bayan, mga bossing. Tapos, sasabihan daw po sila o sasabihan daw po natin sila na binudol nila tayo. Kaya ngayon po si Bato de la Rosa nagngangangalngal. Pakinggan niyo po ito. kitang budol dito po sa pagdinig ko sa ulat, ano po, iba-iba po ang O yan, di ba, mga ilang araw lang ho, o siguro kahapon lang yata, na i-vlog natin, mga Boss Chief Amo, sir, na tayo po ay nabudol ng Administrasyong Duterte. Di ho ba? So, bakit? Una, West Philippine Sea, na hindi naman naipagtanggol. Isa po ang West Philippine Sea, mga kababayan, na ginamit ng dating Pangulong Duterte upang makuha po, no, ang boto natin. Ano yung sinabi niya doon? Hindi rektang sinabi na ipagtatanggol niya, pero yung pagkakasabi niya ho na pupunta ako doon sa West Philippine Sea, dala ko ang bandila, gamit ang jet ski, itatara ko ang bandera natin. Hindi po nangyari yun. Hindi naman tayo BO-BO na literally natin yun No? Ang ibig sabihin po, para sa atin nun, mga kababayan, ipagtatanggol niya at poprotektahan niya yung karapatan natin doon sa West Philippine Sea. No? Hindi tayo umaasa nung naka-jet ski si dating Pangulong Duterte, papunta doon, hawak yung bandera, kung ano yung mismong sinabi niya. Hindi yun yung inaasahan natin. Pero ang ibig sabihin natin, mga kababayan, ang ibig sabihin doon, ipagtatanggol ang West Philippine Sea. Pero ano nangyari ho, mga bossing? No? Wala ho. Naging chuchu tayo, naging aso-aso tayo ng China. Kaya po pala, nung panahon ng dating Pangulo, napakatahimik sa West Philippine Sea, dahil sumusunod lang tayo kung ano po yung sabihin ng China. Huwag niyong gawitin. Hindi niyo pwedeng kumpunihin yung inyong BRP Sierra Madre. Okay po, no? Pero ang sabi ni Roque, kinukumpin namin yan. Inaayos namin yan. Patago nga lang ho. Bilang isang may karapatan po sa West Philippine Sea at bilang isang may-ari ng BRP Sierra Madre, ikaw ba kukumpunihin mo yun ng patago? Aba, syempre hindi. Dapat buong yabang mong ipapakita, aayusin namin yung barko namin dahil may karapatan kami dito. Pero sila pinagmalaki pa no? Pinagyabang pa. Sabi ba naman kasi ang administrasyong ito, no? Napakayabang. Kumbaga, ang administrasyong ito, ipinagmamalaki pa, nakukumpunihin nila yung BRP Sierra Madre at hayagan nilang ipinapakita yung mga materyales. Ibig sabihin niyan, mga kababayan, nung panahon nila, kapag kinukumpuni nila yung BRP Sierra Madre, pataguho. Yun ba, mga bossing, ang matatapang? Yun ba yung sinasabi nilang ang Pangulo natin, weak leader? Kaya, unang-una, ang budol dyan, yung pagtatanggol sa West Philippine Sea. Pangalawa po, ang budol, yung pagmukain nila na matapang sila at makabayan sila, pero hindi naman pala. mga akusasyon. Meron pong hindi nagtagumpay ang inyong kampanya kontra Correct? Kontra droga? 100% hindi nagtagumpay yung kampanya laban kontra droga. O sino dito ang DDS na makakapagsabi na naging matagumpay yon, na natapos, naubos ang droga? Pangako ng dating Pangulong Duterte, 6 na buwan, ubos. Humingi ng extension, pengi pang extension kasi napakalawak pala, napakalaki pala ng problema ng Pilipinas sa droga. Binigyan ng 6 na buwan ulit. Wala pa din hong nangyari. Natapos ang termino, wala pa din. Si Boy Sardinas daw ho. Naniniwala na naging matagumpay yung laban kontra droga. Alam niyo ho, si Boy Sardinas, mga ilang na lang to, siguro mga 15 days to 1 month, no? Makukumbinsi na natin ito na sumama sa atin. Makukumbinsi na ho natin ito na palpak talaga ang administrasyong Duterte. Mga ilang panahon lang ho yan. Di ba, Boy Sardinas? droga dahil number 2, meron daw kayong mga pinoprotektahan
protektahan. At number 3, kayo po daw mismo ang nagpapalawig ng droga sa buong bansa. Correct. Oh. Isa-isay natin yan pag sumagot si si Bato. Ito po ang narinig kong parang akusasyon doon. Sa inyo pong pakiwari, ano po ang inyong definisyon sa sinasabi nilang nabudol daw ang publiko dito sa inyong war on drugs dati? Sila ang nagsasabi, pero ang publiko, tanungin mo kung anong Hindi. Mayor yan ang sambayan ng Pilipino ang nagsasabi doon, Bato de la Rosa. No? Kayo lang ang nagsasabing hindi nabudol tsaka yung mga DDS. Sabi ni Boy Sardinas, pwede. Oh, nakita nyo? Pwede daw siyang maging kapart na ng sumusuporta sa administrasyon. Pero sa akin ka na, Pogi. Ano ba yun? Kagaya ka ba ni Roque? Diyos ko, Lord. Oh. anong masasabi ng publiko. Bakit? Kasi sila talagang nakatutok talaga sila na gibain ang Duterte, ang Duterte and allies. Yan naman talagang pinaka-motibo nila na ginagawa ng pumilihan. Pagpapabagsak daw po sa administrasyong Duterte ang motibo nung mga nagsasabing yung laban kontra droga na nabudol tayo, pagpapabagsak daw po sa administrasyong Duterte. Paninira lang daw po yun. Hindi ho ako naniniwala dun. Dahil lahat tayo, mga kababayan, nakikita natin kung ano yung mga dahilan at kung bakit nasasabi ng mamamayang Pilipino, na talagang wala. Peke na nagtagumpay ang dating Pangulong Duterte. Hindi naman po naubos ang droga. No? Naubos. 20,000 hanggang 30,000 na katao. Naubusan po ng buhay. Mga bossing, no? Lagi nilang sinasabi, ganito, pinopolitika lang kami niyan. Bakit hindi nila sagutin? Tanungin mo, rektahan si Bato de la Rosa. Bato, ano nangyari doon sa laban kontra droga nyo? Ubus ba? Naubos ba? Ano nangyari doon sa mga droga? Bakit meron pa din? Hindi makakasagot yan. Ang sasabihin, pilupolitika lang po kami niyan eh. Duterte administration, with Mr. De La Rosa, total, mahal naman ninyo ang Chinese national. Doon na lang po kayo tumira sa China, sabi ni Sharon Trasadas. Oh. Ano yung otong bayan? Ano masabi ng bayan? Sila, masasabi na yan, nabudol. Dahil alam naman talaga namin na yan talaga ang purpose na manggiba at manggibulis. Oh, bakit yun ang sagot mo? Bakit hindi mo sagutin kung ano talaga yung inyong sagot? Para nasabihin sa taong bayan na hindi tagumpay kami doon. Hindi hindi kami ang mastermind ng mga yun. Hindi talagang ginawa namin yun para sa bayan. Oh. At ito yung mga ginawa namin para masabing naging tagumpay yun. Hindi. Ang sagot lagi nila, pinupolitika sila. Ang sagot lagi ho nila, mga kababayan, ginigiba lang sila. Berdugo si Kalbo. Opo. Basta alam ko rin ako ay sure to God na sa altar ng simbahan at Parang bata si Batong sumagot, mga bossing. No? Ako ay swear to God. Sabihin ko, manunumpa ako sa simbahan na ginawa namin ang laban kontra droga para sa mamamayang Pilipino talaga. Isang kami doon sa Quezon. Kung sinong nagsasabi sa amin ng totoo, sabihin pa nila na ako nag-implement ng war on drugs sa Musa. Ako nasa likod ng pagpalaganap ng droga. Sabihin mo siya, ako geryo, Mr. Ako. Pagsabi lang gano'n, inuper ko yung bumbay ko dito sa legal na droga. So, ito pong war on drugs, Ayan. paano po dedepensahan pagkatapos po ng 13 pagdinig ng Quadcom ng Kamara? Interesado po ba kayong makita ang mga sinasabi o basihan o ebidensya ng mga pagdinig na ito? Hindi na kailangan ko rin kasi alam ko naman talaga kung anong punot dulo ng investigasyon nila na yan. Kaya Alam niyo po, yung kampo nila Bato de la Rosa, mga kababayan, hanggang dulo ang magiging
magiging sagot na lang po niyan, pinupolitika sila, no? Yung hinihintay sa kanila ng sambayan ng Pilipino, nasagot po nila doon sa sinasabing mga reklamo sa kanila. Kagaya niyang sila yung mastermind, kagaya ng mga reward system, hindi nila po sasagutin yan. Bakit to? Kasi mauulit o maitatanong muli yung, bato, Bungo, bakit sinabi ninyo dati nung panahon ng 2019, no, na meron talagang reward system na sumira talaga, mga kababayan, doon sa ating mga kapulisan. Na sinabi nila, sagot nila, o sila ang backup ng ating mga kapulisan para tegihin yung mga yun, tapos ngayong panahon na to, wala na. Di ba? Na yung reward system na yun ang nagpalala po, mga kababayan, na imbis na po dadalin sa oblo o dadalin sa kulungan, hindi. Base na din po, galing na din po sa bibig ni dating Pangulong Duterte, pambansang nanay, shoutout po sa inyo, na inuudyukan, binubuyo pa nila yung mga nahuhuli nila para manlaban. Imbes na, dali na lang yan sa presinto, no? Ikulong na lang doon yan hanggat naghihiring. Di ba? Ang gagawin nila, bubuyuhin ho para manlaban. Bakit? Dahil po may reward. Tama na sila sa ginagawa nila. Basta ako alam ng Panginoon. Ginawa namin ni Pangulong Duterte. Sagutin mo yung mga tinatanong sa inyo, no? Sagutin mo yung mga sinasabing mga reklamo sa inyo. Hindi yung paulit-ulit, pamumuliti ka lang sa amin yan, puro ano lang yan, puro pagpapabagsak lang sa amin yan. Alam niyo ho, kaya po yung kandidatura ni Bato de la Rosa, number 14 po. Bakit to? Kasi ito, doon sa mga pag-iwas-iwas nila. Kung ito po si Bato, si Bungo, si dating Pangulong Duterte, Mark, pumunta naman si dating Pangulong Duterte doon sa napasubo lang po yung kagaya ni Roque. Dahil doon sa pagyayabang ni Panelo, no? Hindi na sila makaatras. Nayabangan na ni Panelo yung bayan eh. Di ba? Kung ito hong mga to, mga kababayan, sumisipot po, naniniwala ako na kapag ka naipaliwanag ni Bato de la Rosa ng maayos yung kanyang panig at napapaniwala po nila tayo na tama lang at maayos lang yung kanilang ginawa at walang mga illegal, mga bossing, tataas ho ang kandidatura nito. Bakit to? Miski ho tayo, ultimo po tayo, baka po nakasuporta kay Bato de la Rosa. Kung ini-explain niya at naiintindihan natin at maayos yung kanyang pagpapaliwanag. Pero mas pinipili po nila yung wala. Hindi humarap. Sabi nga ni Sir Jeff Nunez, takot mga yan magpaliwanag. Correct ho. No? Bakit? Kasi mahirap pong pagtakpan kung ano talaga yung mga nangyaring katotohanan. Madudulas at madudulas po sila, no? Doon sa mga katotohanan na nangyari. Tingnan niyo po, mga ilang hearing pa lang po ni dating Pangulong Duterte, miski po doon sa Senado, lumabas yung katotohanan na binubuyo nila. Yung mga nahuhuli nila, imbis na oblo na lang ang puntahan, sa langit pa ang punta. Di ba? Binoy, muta ka lang sa mata ng sa mata na madaling pinapalis, di ka pa nakakapuwing, si Binoy na to. Gusto nyo na ba kay Binoy? Saglit na lang to si Bato. Yung war on drugs, hindi para kami magkapera, hindi para kami ay yumaman. Ginawa namin yun para maisalba yung Pilipinas sa droga na yan. Wala po kaming pakinabang dyan. Puro problema inabot namin. Pero malaki ang problema ninyo. Bato, bakit ano sagot mo naman doon sa sinasabi nila na kaya daw itinatag yung laban kontra droga para daw mas madaling ma-market yung inyong produkto. Sabi po ng sambayan ng Pilipino, sabi din po nung mga kalaban nyo sa politika. Yun yung dapat nyong sinasagot. Hindi totoo yan, ganito yan. Asa ng katotohanan dyan? May naipakita ba sila
na mga ebidensya na sa amin nanggagaling yung mismong droga. Imbes na ganun po yung isasagot nila Bato de la Rosa, ay hindi po. Papaulit-ulitin po nila, pinupolitika lang kami yan. Sige lang, somebody has to do it. Hindi tayo papahig na maging narco state ang Pilipinas. Kaya, Wala namang din nangyayari, di ba? Natapos po, mga kababayan, yung kanilang termino. Madami pa din po ang droga. ginawa namin yon. Kaya kung ano-ano mga pinag-iimbento nila dyan, ng mga quadcom na yan, hayaan mo lang sila. Saglit lang, Bato. Napakadaling i-debunk kung nag-iimbento lang yung mga yan. Di ho ba, mga kababayan? Kung gawa-gawa lang ng Quad Committee, mga bossing, yung mga inirereklamo dito sa mga tao na to, sila Bato de la Rosa, kay dating Pangulong Duterte, kay Bongo, kay BP Sara, kung mga imbento lang yan, aba, dapat nagmamadali kayong pumunta doon. Bakit? Napakadaling i-debunk po ng mga imbento, lalo na kapag alam mo na ikaw yung nasa tama. Dapat nagkukumahog ka na pumunta doon. Eh bakit hindi ka pumupunta? Bakit ayaw mong pumunta? Dahil nga po, mga bossing, baka madulas sila. Dahil alam mo natin talaga na kung anong motive nila to start with, to begin with, kung ano yung purpose nila dyan, bakit sila nag-imbestiga. So, ang mga pagdinig po ay Eh ikaw yung seyo, halatang halata. Naalala nyo po yung mga ginagawa pong investigasyon o yung mga ginagawang hearing ni Bato de la Rosa doon sa kanyang sa kanyang hearing na ginawa po sa Senado? Yun ang halatang halata na pinoprotektahan lang po ang dating Pangulong Duterte, na yun ang halatang halata na gustong pabagsakin ang administrasyong Marcos. Yung ginawa po na hearing ni Bato de la Rosa. Kung naalala nyo yung PIDEA leak, pinipilit ho nila, mga kababayan, na magkaroon po ng ugnayan o ladder, no, papunta po kay Pangulong Bongbong Marcos at papunta po kay First Lady Lisa Marcos. Kung sino-sino po ang dinawit o gustong ipatawag nitong si Bato de la Rosa, mga kababayan, pati si Kumar na nananahimik, no? Eh, sinabi nila na naglalabas daw po ng mga droga, etc., etc. Para ma-link lang po kay First Lady, dahil nga close daw po ito kay First Lady Lisa Marcos. Yun ang halata na gusto nyo lang na pabagsakin ang administrasyon at makabalik ang mga Duterte sa posisyon. Bakit gustong-gusto nyo ba yan? Ba't nagmamadali kayo? Kasi ho, ang gobyernong ito, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, straight, no? Rektahan. Kung ikaw ay may nagawang mga kamalian, hindi ka namin sasantuhin. Hindi porket naging kaibigan ka namin, hindi porket naging ka namin, kaalyado ka namin, kasama ka namin sa unit team, ligtas ka na. Hindi po. Ayan, tignan nyo si Roque. Tignan nyo si Kibuloy. Di ho ba? Ito ang magandang administrasyon, mga kababayan. Hindi po tumitingin doon sa may utang na loob tayo kay Kibuloy. No? Kaya hindi natin pwede yan pwedeng ipakulong. Kasi baka isumbat sa atin yung mga ginawa nilang pagbibigay sa atin ng oras, no? Kagaya na lang sa SMNI. Tama si De La Rosa. Kasi para maka-answer ka sa isang mga usapin na problema ay alam mo ang root cause of that. Sa alam niya ang ugat, bakit nagkaganyan. O, di dapat yung ugat na yan sinasagot niya at sinasabi niya mismo doon sa Quad Committee. Pero ang nangyayari ho, mga bossing, yung mga katanungan sa kanila ang nakalutang po. Tapos sasabihin nila kapag sinabi ng sambayan ng Pilipino, tingnan mo tong si Bato de la Rosa, tingnan mo si dating Pangulong Duterte, hindi makapag-paliwanag. Oh, sasabihin nila, bias tayo. Paano ho? Wala tayong naririnig na pagpapaliwanag sa kanila. Kagaya na lang po nung mga sa kanila daw po nang gagaling yung mga pinagbabawal na gamot. Na wala naman daw po talagang nangyari doon sa laban kontra droga. Di ba? in aid of legislation. Ano po sa palagay ninyo ang end game nila? Ano po ang kanilang pakay? Di si Bato punta sa ICC
Tapos si dating Pangulong Duterte, ICC din. Si Bungo, ICC. Si Vice Presidente, dahil hindi masagot yung confidential funds, impeachment. Oh. Yun ang endgame niyan Kaya lahat. po nila ito inilalabas. Hindi po yun in aid of legislation, Corina. In aid of demolition po yung ginagawa nila. In aid of persecution. Halata na. Pa lang ho, sa pagkakasabi ni Corina, dapat inaharangan na po ni Bato de la Rosa yun. O bakit mo sasabihin bakit inilalabas? Wala naman talagang inilalabas. Eh, gawa-gawa lang naman talaga nila yan. Dapat haharangan na ni Bato de la Rosa yun. Ang sagot, pinupolitika lang po kami yan. Hindi na po in aid of legislation ang ginagawa niya mga yan. No? Naman eh. Halata naman talaga. Mapapaharap kaya... Ano bang legislation na magawa nila tungkol dyan? Wala. Kundi, yun lang, para panira lang, paninira ang puri. Okay. Paninira. Sa yun, paulit-ulit sasabihin, paninira, pagpapabagsak sa administrasyon. Pero yung mga kagaya niyan, yung Mary Grace Piatos, yung pag-attend po sa EJK na mga hearing, wala silang ginagawa, mga kababayan. Mapapaharap po kaya kayo nito kung sakaling kayo'y maimbitahan ng Quadcom? I am very consistent ko rin hindi ako mag-atin. Maghintay sila, maghintay ako senador. Tatawag nila ako, puntahan ko sila. Ngayon senador pa ako, hindi muna ako harap sa kanila. Pag hindi na ako senador, haharap ako sa kanila. Maghintay sila. Okay, marami po. Kailan daw harap pag nanalong senador? Pag naging senador ulit, si Bato de la Rosa harap. Hindi na ako senador. Tatawag nila ako, puntahan ko sila. Ngayon senador pa ako, hindi muna ako harap sa kanila. Kapag ka hindi na siya senador, baka mamaya pag hindi ka na senador, wala ka na, hindi ka na din makita. Di ba? Sabi ni Ross, Ray, nako, magtatago ka na. Correct ho. Ba't hindi natin maiisip yan? Kunti isa-isa po doon sa kanilang mga kasapakat dati, si Kibuloy, si Harry Roque. Ngayon po, nagtatago na. Paulit-ulit na sinasabi ng mga kasapakat nila, ng mga kasama nila, hindi ako magtatago, hindi kami ganito, ganyan. Ikaso nyo yan, dalhin nyo yan sa korte. Tapos mamukat-mukat mo, ayun, wala na, hindi na nagpakita.